Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang tanging tagapaglikha ng buong sanlibutan at ng buong sangkatauhan. Sa Kanya lamang tayo dapat sumamba. Sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng kapatawaran ng ating mga pagkakasala. Sa Kanya lamang tayo dapat magpapakupkup laban sa kasamaan ng ating mga sarili at gawa. At sa Kanya lamang tayo dapat tumingi ng patnubay laban sa isinumpang si Satanas. Ako ay sumasaksi na walang ibang dapat sambahin maliban ng Allah, at ako ay sumasaksi na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang huling sugo propeta ng Allah. Sino man ang may gabay mula sa Allah, walang makapagliligaw sa Kanya. Ngunit sino ang nasa pagkakaligaw, walang makapaggagabay sa Kanya maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ang kapayapaan at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa Kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa Kanyang mga propetang nauna pa sa Kanya, sa Kanyang mga pamilya, sa Kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng mga jin at tao na tumatahak at tatahak pa sa tamang landas hanggang sa huling araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, tayo po ay muling nagkakasama sa hapong ito, at naway patnubayan tayo ng Allah sa ating pagsasama. At labis akong nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na binigyan niya tayo ng pagkakataon upang ating mapag-aralan at mapag-usapan ang mga mahalagang bagay para sa ating kaligtasan ng ating mga kaluluwa sa araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, hayaan niyo munang batiin ko kayo ng pagbati ng mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naway ang kapayapaan at pagpapala at habag ng ating tagapaglikha ay mapasa ating lahat sa hapong ito. Mga kaibigan, mga kababayan at mga mahal ko sa buhay, sa muli ako po ay nakikiusap sa inyo na sana'y pagbigyan niyo po ng pagkakataon ang aking panawagan at panawagan pa po ng mga maraming mga Muslim na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa relihiyong Islam. Mga kaibigan, mga kababayan, ulit-ulitin kong sasabihin sa inyo na ang buhay na ito sa mundo ay buhay lamang ng pagsubok, buhay ng paghahanda, at ang pagiging alipin sa ating tagapaglikha. Ito ang makikita natin na katotohanan sa araw-araw na ating ginagalawan sa mundong ito. Batid natin, mga kaibigan, mga kababayan, na lahat tayo ay mamamatay. Lahat tayo ay mawawala sa mundong ito. Ang ibig sabihin po, mga kaibigan, mga kababayan, mayroon tayong permanenteng buhay na patutunguhan. Kaya ito ang sinasabi ng ating tagapaglikha, na tayo ay Kanyang binigyan ng lahat ng ating pangangailangan, sapat na kaalaman upang Kanyang susubukin kung sino sa atin ang mangingibabaw sa Kanyang mga pagsubok. Mga kaibigan, mga kababayan, sinasabi ng karamihan na ang Diyos na makapangyarihan ay maawain, mahabagin. Ang hindi po nila batid na ang Allah
na ating tagapaglikha, ang Diyos na makapangyarihan, ay mahabagin, maawain, ngunit siya ay nagpaparusa sa mga taong hindi marunong tumingin sa kanilang pinanggalingan at sa mga batas na dapat nilang gampanan o iwasan sa buhay ng mundong ito. Ang ating tagapaglikha, batid natin na binigyan niya tayo ng lahat ng ating pangangailangan. Ngunit, binigyan niya tayo ng sapat na kaalaman. Ito ang tinatawag natin na free will. Pwede tayong sumunod, pwede tayong sumuway. Kaya, ang tao, ang pinakamataas sa kanyang mga nilikha. Binigay niya sa tao ang pamamahala sa kanyang mga nilikha. Ngunit, dapat ang tao ay managot sa kanyang bawat ginawa sa mundong ito. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, ito po ang ating basihan. Sa araw na ito ay muli kong ipanawagan sa inyo. Ito po ang katotohanan. Ito po ang ating pakinggan. Sa hapong ito, ating balangkasin, pag-aralan, ano ba ang tinatawag na katotohanan sa ating kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, sa ulit-ulit kailangan kong gagawin po ito upang mabatid po ninyo kung paano ko sinisikap na sana isang araw ay mabigyan nyo ng pagpapahalaga itong aking panawagan. Ang panawagan ko po ay para sa kaligtasan ng ating kaluluwa sa araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, tandaan po ninyo, ang kinamulatan at kinagisnan, pwede po natin itong baguhin kapag ang ating nakikita ay ang katotohanan. Kailangan po na ating pag-aaralan ang mga bagay-bagay upang makamtan po natin ang katotohanan. Sa karamihan po ng mga relihiyon sa buong mundo, ang mga tao ay nalilito na. At isa pa po sa mga nagsasabi na ito ang katotohanan ay ang mga Muslim. Kaya tignan po natin ano ba ang katotohanan na isinisigaw ng mga Muslim. Ang isinisigaw po ng mga Muslim ay ang Islam ang katotohanan. Bakit? Ito po ay ating binalangkas, pinag-usapan nung nakaraang linggo. At ito po ay inisa-isa natin na ang Islam, ito ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng ating dakilang tagapaglikha. Lahat po ng mga kapahayagan ay nandyan po ito. Ngunit ang hindi nyo nakikita ay ang Arabic na kataga Islam. Ngunit ang kahulugan ng katagang Islam, ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng ating tagapaglikha, andyan po sa inyong mga kapahayagan at ito ang ipinag-uutos ng inyong mga propita na inyong kinikilala. Kailangan lamang po na tignan po ninyong mabuti ang lahat ng mga katuruan ng mga propita na alam ninyo dahil ito po ang daan tungo sa kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Kaya maliwanag na sinasabi ni Propeta Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, walang makakaparoon sa aking Ama maliban kung kayo ay dumaan sa akin. Ibig sabihin po diyan, sa sinabi ni Propeta Jesus, ang lahat ng kanyang mga pangangaral, ang lahat ng kanyang mga sinasabi, ito po ang daan. At kapag inyo itong sinunod at ginawa, makikita po ninyo ang liwanag at mapaparoon po kayo sa kapangyarihan ng tinatawag po niyan na Ama rin nating lahat. Okay? Hindi po biological ama ni Propeta Jesus ang ating tagapaglikha.
Siya ay nilikha lamang sa pamamagitan ni Virhen Maria. Kaya ang propeta Jesus, anak ni Virhen Maria, ay tao lamang. Okay? Ito po ay pinag-usapan natin ng ilang beses na ang Diyos na makapangyarihan ay lumikha ng tao sa 4 na paraan. Unang paraan ay paano niyang nilikha si Adan. Si Adan ay nilikha niya mula sa pinaghalong alikabok at tubig. At sinabi lamang niya ang kanyang makapangyarihang salitang kun fayakun o maging at naging. Ang putik ay naging si Adan. Ganun po kamakapangyarihan ang ating tagapaglikha. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, sa paglikha niyang pangalawang tao ay si Iba. Kumuha lamang siya ng tadyang ni Adan at sinabi niyang maging si Iba ka. So nangangahulugan, makapangyarihan talaga ang ating tagapaglikha. Ngunit mga kaibigan, mga kababayan, dagdag na kaalaman. Si Iba ay nagmula sa lalaki na walang babaeng kasangkot. So ang pangatlong tao na nilikha ng ating tagapaglikha ay tayong lahat ng mga anak ni na Adan at Iba. Ibig sabihin, tayong lahat ay nagmula sa ating ama at ina. Ang una nating magulang ay si Adan at Iba. Nagmula tayo sa egg cell at saka sa sperm cell at ang bahay bata ng isang babae. Iyon ang paraan kung paano dumami ang tao sa buong sanlibutan. Okay? Ang pang-apat po na tao na nilikha ng Diyos ay ang propeta Jesus. Siya po ang katapat ni Iba na si Iba ay nilikha mula sa lalaki at walang babaeng kasangkot. Ang propeta Jesus ay nilikha ng ating tagapaglikha mula sa babae na wala namang lalaking kasangkot. So ibig sabihin po mga kaibigan, mga kababayan, ang propeta Jesus ay nilikha ng ating tagapaglikha sa pamamagitan ng kanyang salita na dala ni Anghel Gabriel na sinabi kay Maria, "O Maria, ikaw ay pinili sa lahat ng mga kababaihan sa buong sanlibutan at ikaw ay magkakaanak at tatawagin siyang si Jesus." Ganun lamang kasimple ang paraan ng ating tagapaglikha upang hindi po tayo malilito. Kailangan po, tignan po natin ito mabuti, mga kaibigan, mga kababayan, mga mahal ko sa buhay. Ang propeta Jesus kailanman ay hindi po siya nagsabi na ako ay anak ng Diyos, ako ay Diyos, ako ay sambahin ninyo. Wala po yan. Marami lamang ang mga salita ng mga magagaling ng mga pastor at mga nagpapalaganap ng relihiyon upang makamtan po nila ang tiwala ng tao, upang makamtan nila ang kayamanan na dulot po ng mga abuloy na binibigay po ng mga tao. Ito po ay hindi dahilan upang bigyan po natin sila ng higit na pangunawa at makakalimutan natin saliksikin ang tunay na kaalaman, na katuruan ng ating mga propeta na nagmula sa ating tagapaglikha. Mga kaibigan, mga kababayan, ang buhay sa mundo, uulitin ko, ay buhay lamang ng pagsubok, paghahanda. Sa kadahilanan na tayo ay binigyan ng katalinuhan, ang ating tagapaglikha ay perfecto. Ibig sabihin na tayong lahat na kanyang binigyan ng sapat na katalinuhan ay mananagot sa bawat ginawa natin sa daigdig na ito. Kaya po sa katuruan ng Islam, ito po ang aming panawagan. Sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, chapter 5, verse 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Napakaliwanag po ang sinabi ng ating tagapaglikha. Sa katagao lingwahe
ng Tagalog, sinabi niya, sa araw na ito, ginawa kong ganap ang inyong relihiyon para sa inyo. At nilubos ko ang aking paglingap sa inyo at aking itinakda sa inyo ang Islam bilang inyong relihiyon. Kaya po mga kaibigan, ito po ang katotohanan dahil nagmula po ito sa ating tagapaglikha. Siya mismo ang nagsabi sa kanyang banal na Quran, ang aklat, ang katapusan na kapahayagan na ipinadala ng ating tagapaglikha sa sangkatauhan. Mga kaibigan, mga kababayan, mayroon pong babala ang ating tagapaglikha. Sinabi niya sa chapter 5, verse 85, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Na ang ibig sabihin po mga kaibigan, mga kababayan, sino man ang maghanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kanyang mga kautusan, ito ay hindi tatanggapin sa kanya ng Allah at sa kabilang buhay, isa siya sa naging membro o kasama siya sa mga taong talunan. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, kami pong mga Muslim na nakaunawa po nito, ginagampanan po namin ang pagbabahagi ng mga katotohanan na maari po ninyong bigyan ng konsiderasyon sa inyong paghahanap ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, tandaan po natin na ang buhay sa mundo ay tulad ng isang tao na gumagawa at magtatayo ng bahay na kailangan ng tao na ayusin ang plano upang makumpleto ang kaniyang mga kailangan ng mga kagamitan. Ang isang arkitekto, alam niya ang lahat ng aspeto ng isang bahay na maaari niyang gagawin. Ultimo, ilang piraso ng pako, ilang kilo ng semento, ilang sako ng semento, lahat po ng aspeto ay alam na alam po niya ito. Kaya ganon din po ang ating tagapaglikha. Bawat nilikha niya ay alam niya. Sino man ang kanyang mga pinagkakatiwalaan, alam niya. Okay? Kaya nakita po natin sa katuruan ng Islam, tayo bilang tao ay may tig-dalawang anghel. Maraming mga anghel ang nilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay nilikha mula sa liwanag. Makapangyarihan ang ating tagapaglikha. Nilikha niya ang karamihan sa mga anghel upang maglingkod sa kanyang kaharian. Ngunit mayroon po siyang mga anghel dalawa para sa tao lamang. At ito ang nagsusulat ng ating aklat, ng ating mga gawa. Nangangahulugan mga kaibigan, mga kababayan, ang ating tagapaglikha, alam niya kung ano ang ating kahihinatnan. Alam ng ating kaluluwa nung tayo ay itinakda. 4 na buwan pa lamang tayo sa sinapupunan ng ating ina. Doon na po hininga ng ating tagapaglikha ang espiritu ng ating kaluluwa. So doon natin tinanggap ang ating kahihinatnan. Ngunit ang ating katawang lupa, ang physical natin na katawan, ay hindi niya batid dito. So nangangahulugan ang batas ng ating tagapaglikha na kanyang ipinadala sa kanyang mga propeta at mensahero. Ito ang dapat nating batayan upang matutunan natin ang daan tungo sa kaligtasan ng ating kaluluwa sa araw ng paghuhukom. Kaya ito ang katotohanan. Dahilan na ang Islam ay nagmula mismo sa ating tagapaglikha at siya mismo ang nagsabi sa kanyang banal na Quran. Ang banal na Quran na pag-aralan na rin natin ito at uulitin ko po,
Ito ang aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating tagapaglikha, na nagmula sa kalangitan. Ito ay dala ng Anghel Gabriel. Ipinahayag sa Propeta Muhammad, mapasa kanya nawa ang kapayapaan ng Allah. Direkta, wala pong tagapamagitan. Lahat ng kapahayagan na sinasabi ng Anghel Gabriel sa Propeta Muhammad, kanya itong nasasaulo. At ang lahat ng kanyang nasasaulo, kanya naman itong ibinabahagi sa kanyang mga kasamahan. Ang kanyang mga kasamahan, kasaysayan ang magpapatunay na sila ang nagsusulat ng mga kapahayagan. Ang iba nito ay naisulat sa mga dahon ng kahoy, sa balat ng kahoy, malalapad na bato, at sa malalapad na balat ng hayop. At ang karamihan o majority of the revelation ay kanila po itong nasasaulo. Tignan po ninyo, dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, amin itong ipinadala at amin itong proteksyonan. So nakikita po ninyo, mula nang ito'y ipinahayag sa kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hanggang sa ngayon, wala pong pagbabago ang banal na Quran. Bakit? Dahil ang lahat ng kapahayagan na nasa ulo ng Propeta Muhammad, kanya itong ibinahagi sa kanyang mga kasamahan, at ang kanyang mga kasamahan ay nasa ulo ang buong revelasyon. At ang iba nito ay naisulat sa tulad ng sinabi natin, dahon ng kahoy, balat ng hayop, malalapad na bato, malalapad na balat ng kahoy. So ito ang mga katotohanan, mga kaibigan, na dapat nating tignan, no? At ang isa pa dito, mga kaibigan, kung bakit talagang sinasabi namin na ang banal na Quran, wala pong maaring makapagbabago nito mula doon sa tinatawag natin na kapahayagan. Dahil sa ulado po ito ng mga kasamahan, libo-libo ng kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay buhay na buhay pa. Sa ulado nila ang banal na Quran sa simula hanggang katapusan. Noong pumanaw ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya po ay pinalitan agad-agad ng caliphate, kalifa. At ang unang kalipa ay si Kalipa Abu Bakar. At dito natin makikita sa kasaysayan na sa kapanahunan pa ng unang kalifa na si Kalifa Abu Bakar, ang banal na Quran ay naisulat na ito ng kumplito sa pamumuno po ni Zaid ibn Thabit. Okay? So ibig sabihin po, mga kaibigan, mga kababayan, wala pong maaring magbago sa banal na Quran kahit man masunog ang lahat ng mga aklat sa buong sanlibutan. Ang banal na Quran ay maibabalik sa kanyang original na kaanyuan dahil mula pa noon hanggang sa ngayon, lalo na sa ating kapanahunan, milyon sa mga Muslim sa buong sanlibutan sa ulado ang banal na Quran from cover to cover. So, ibig sabihin po, mga kaibigan, kung inyong mapag-aralan, mayroong mga taong nagsasabi na sila ay hafiz. Ito po yung mga nag-aral ng banal na Quran mula sa kanilang kabataan at kanila pong nasasaulo ang buong banal na Quran. Ultimo, napakaliit na tuldok. Alam po nila kung ano yun. Naunawaan po nila yun. Kaya sinasabi po ng aming mga ulama sa aming pag-aaral na ang banal na Quran, kailanman hindi po ito mabago ng tao. Kaya ito po ang sinasabi ko. Ito ang katotohanan dahil ito ay nagmula mismo sa ating tagapaglikha. Mga kaibigan, mga kababayan, tandaan po ninyo, ang mundo na ating ginagalawan ay hindi po ito permanente. Lagi po natin itong napag-uusapan, uulit-ulitin natin, na ang mundo na ating ginagalawan ay ito ay temporary lamang. Sa kadahilanan na ito ay magtatapos. Lahat
po ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan. Ang ating daigdig na ginagalawan ay magtatapos din po ito. Ayon sa sinasabi ng ating tagapaglikha. Darating at darating ang oras na ito. At magkakaroon ng panibagong daigdig. Ito po ang permanenteng lugar kung saan tayo ay ilalagay ng ating tagapaglikha. Kaya sikapin po nating lahat na matatagpuan, matutunghayan, mapag-aralan po natin habang malakas pa ang ating mga katawan upang saliksikin ano ba ang tunay na relihiyon ng ating tagapaglikha. Ang tandaan po natin na ang tamang relihiyon ay kailangan po natin itong pag-aralan. Okay? Dahil marami po ang mga relihiyon sa buong mundo ang nagsasabi na ito ay tama, ngunit lahat po ng yan ay bunga lamang ng kanilang mga iniisip at gawa-gawa lamang po nila. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, tandaan po natin na sa ating kasaysayan, lalo na po dito sa ating bansa, dumating lamang ang mga Kastila eksaktong panahon on March 16, 1521, when the Philippines was discovered by Magellan. The people were baptized under the name of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. Tandaan po ninyo, ako ay naging Kristiyano din dati. At ngayon, dahil sa akin pong napag-aralan ang mga bagay na ito, dumating lamang po ang mga Espanyol, dala nila ang cross. Okay? Kapag hindi po ito tinanggap ng ating mga katutubo, baril at kanyon at espada ang katapat nila. So, makikita po natin ang kasaysayan, mga kaibigan, mga kababayan. Sa simula pa lamang ng tao na sina Adan at Eva, nung sila'y inilagay sa paraiso, doon na po nila naramdaman ang tinatawag na batas ng Diyos. Dahil sinabi sa kanila ng tagapaglikha, manahan kayo dito at kumain lahat ng naisin ninyo, ngunit huwag kayong lumapit sa punong ipinagbabawal. So, ibig sabihin, mga kaibigan, mga kababayan, kung sumunod, sumuko at tumalima sina Adan at Eva, hindi po sila bumagsak sa pagsubok ng tagapaglikha. Ngunit, talagang maaring mangyari yun dahil sila ay tao lamang na mayroong isip, mayroong sariling kaisipan, at pinakinggan po nila ang bulong ni Satan. No? Tandaan natin, si Satan ay siya ang tinatawag na namumuno sa mga jinn, sa mga engkanto, at sinabi ng Allah, higit na mas nauna niyang nilikha ang mga engkanto kaysa tao. وَمَا كَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ. Nilikha ko ang mga jinn at tao upang sa akin lamang dapat sila ay sumamba. Ito po ang katotohanan na nung si Adan at Eva inilagay sa paraiso, ito ang inaayawan talaga ni Iblis, ang namumuno o ang leader ng mga jinn. Ngunit ang Allah ang may takda at inilagay sina Adan at Eva at tinuruan ng lahat-lahat. Doon, inutos ng ating tagapaglikha na yumuko ang lahat para kina Adan. Ngunit ito si Iblis ang umayaw. At ito ang unang kasalanan na sinasabi ng inyong mga pastor at mga pare, mga madre, na ito ang kasalanan na minana po ng ating mga magulang. At dito, sinasabi nila na pumasok ang kamatayan. Wala pong katotohanan yan, mga kaibigan, mga kababayan. Kung sina Adan at Eva ay nagkasala nung sila'y ibinaba sa daigdig, doon na po sila pinatawad ng ating tagapaglikha. Noong malaman nila ang kanilang mga ginagawa, ang paglabag nila sa ating tagapaglikha, sila po ay humingi ng kapatawaran
at sila po ay pinatawad ng ating tagapaglikha. Kaya maliwanag po mga kaibigan, mga kababayan, kahit sa inyong kapahayagan, sinasabi po diyan, ang kasalanan ng magulang ay hindi kasalanan ng anak. Kaya po, dinggin po ninyo itong aking panawagan. Okay? Wala pong sinasabi ang ating tagapaglikha na mayroong original sin, kasalanang minana. Hindi po katotohanan yan, mga kaibigan, mga kababayan. Ang makapangyarihan na tagapaglikha, nilikha niya ang buong sandaigdigan, nilikha niya ang buong sangkatauhan. Alam niya, batid niya kung ano ang pangangailangan ng tao. Ibinigay po niya ang lahat-lahat. Ngunit tayo bilang mga tao, tayo ang nag-abuso sa kabaitan, sa lahat ng mga ibinigay ng ating tagapaglikha. Mga kaibigan, mga kababayan, hindi po natin kailangan i-argumento o i-debate ang mga bagay na ito. Kailangan lamang gamitin natin ang ating kaisipan, ang ibinigay na katalinuhan ng ating tagapaglikha. Isipin po ninyo, sa katuruan ng Islam, ang tao ay may tigdalawang anghel. Kanan na anghel nagsusulat ng mabuti na ginagawa at iniisip. Kaliwang anghel ang nagsusulat ng masama na gawa at masama na iniisip ng tao. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kababayan, mga mahal ko sa buhay, mula tayo nang nagkaisip, doon nagsimula ang aklat ng ating mga gawa. Diyan nagsisimula ang ating pananagutan sa ating tagapaglikha. Nangangahulugan, mga kaibigan, mga kababayan, sa ating kamatayan, ang ating makakasama lamang sa ating hukay, itong dalawang bagay na ito. Ang mabuti nating ginawa at ang masama nating ginawa. Ito ang nakalagay sa aklat ng ating mga gawa. At ayon sa kautusan ng ating tagapaglikha, sa araw ng paghuhukom, tayo ay kanyang huhusgahan ayon sa ating gawa. So nangangahulugan, mga kaibigan, mga kababayan, hindi po katotohanan na ang propeta Jesus na kinikilala po ninyo na anak ng Diyos, o Diyos na nagkatawang tao, ito po ay mga bugos na mga katuruan. Hindi po yan katotohanan, mga kaibigan, mga kababayan, sa kadahilanan na tayong lahat na may buhay ay makakaranas ng kamatayan. Tignan po ninyo, mga kaibigan, mga kababayan, nung ikaw ay ipinanganak, lumaki ka dahil sa pagmamahal ng iyong mga magulang. Nung ika'y nagkasakit, espesyal na gamot, espesyal na doktor, espesyal na ospital ang dadalhan sa iyo upang lamang ikaw ay maililigtas, mamuhay ng maganda at makapag-aral at magiging sino ka man sa mundong ito. Ngunit tandaan mo, kaibigan, mga kababayan, lahat ng yan ay palamuti lamang sa daigdig na ito. Depende sa ating pagsisikap. Hindi po masama ang magsumikap. Ngunit lahat ng yan ay baliwala kapag hindi mo kilala ang iyong tagapaglikha. Nilikha niya tayo at nilikha niya ang araw ng paghuhukom. Nilikha din niya ang impyerno at paraiso. Ito ang katotohanan, mga kaibigan, mga kababayan. Kaya huwag po ninyong isipin na ang lahat na namatay ay nandun na sa paraiso. Hindi po katotohanan yan. Lahat po ay nasa kanyang libingan at nag-aantay pa po ng araw ng paghuhukom. Sa katuruan ng Islam, ang ating mga kaluluwa na nauna na namatay
ay sila ay nagaantay sa araw ng paghuhukom. Tandaan po ninyo ito, mga kaibigan, mga kababayan. Lahat ng kaluluwa na sila ay papunta sa paraiso at ang papunta sa impyerno, magkaiba po ang kanilang mga panalangin. Ang papunta sa paraiso, ang panalangin po nila, sana ya Allah o Panginoon ay araw na ng paghuhukom. Bakit nila ito ginagawa? Sa kadahilanan gusto na nilang makamtan ang regalo sa Kanya, ang reward sa Kanya ng Kanyang tagapaglikha. Sa Kanyang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa batas ng ating tagapaglikha, makakamtan na po niya ang Kanyang gantimpala, ang paraiso na pangako ng ating tagapaglikha. Ngunit ang kaluluwa na pupunta sa impyerno, ang Kanyang ipinagdarasal, Ya Allah, o aking Panginoon, sana po huwag dumating ang paghuhukom. Nakita po ninyo yon? Parehong nagdarasal ang kaluluwa. Pupunta sa paraiso at pupunta sa impyerno, ngunit magkaiba ang kanilang mga intensyon. Ang pupunta sa paraiso, hinihiling nila sa ating tagapaglikha na sana ay araw na ng paghuhukom. Ngunit ang mga kaluluwa na pupunta sa impyerno, talagang hinihiling nila sa ating tagapaglikha na sana ay wag munang dadating ang araw ng paghuhukom at hinihiling nila sa ating tagapaglikha na ibalik muli sila sa daigdig. Ngunit huli na po ang lahat. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, ako po naninikluhod, humihingi sa inyo ng pangunawa na sana dinggin po nyo itong panawagang ito. Sa kadahilanan, ito po ang katotohanan. Ito ang kaligtasan sa ating mga kaluluwa sa araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, bilang karagdagan na encouragement sa inyo po, sa ating bansa, masigit na nauna ang Islam dito po. Pinamuhay ito ng mga katutubo natin noong 13th century pa lamang. 1380 to be exact. Dumating po ang isang Arabong misyonaryo, si Sharif Makdum sa Tubig Indanan, Sulu. Kanyang ipinamuhay ang batas ng Islam at nakita ng mga katutubo ang kagandahan po ng Islam. Kasaysayan po natin ang magpapatunay na niyakap ito ng ating mga katutubo, ng ating mga kanunuan na wala pong gulo o away. Ngunit makita po natin na on the 15th century, nung dumating si Magellan, agad-agad po na sinalubong sila ni Lapu-Lapu at ni Dato Humabon, at doon nagsimula po ang away dahil pinoprotektahan ng mga Muslim ang kaligtasan, ang demokrasya ng isang Muslim na ninirahan dito sa ating bansa. Ibig sabihin po, mga kaibigan, mga kababayan, kasaysayan ang magpapatunay kahit dito sa Luzon, nung dumating si Miguel Lopez de Legazpi, ang Manila ay nasa pamumuno ni Raha Suleiman. Ang Tondo sa pamumuno ni Raha Lacandula. Ang Pangasinan ay nasa pamumuno ni Prinsesa Ordua. At lahat ng mga bayan, probinsya ng Luzon ay makikita po natin sa ating kasaysayan ay nandyan na po ang Islamikong pamayanan. Ibig sabihin po, mga Muslim po ang ating mga ninuno. Kaya makikita po natin na isinisigaw ng ating mga tao, ng ating mga tumatakbo sa ating pagiging presidente ay ang ating mga ninuno ay mga Muslim. So,
Iyan ay katibayan lamang, mga kaibigan, mga kababayan, na ang Islam ang katotohanan. Ito po ang dapat ninyong pag-aralan. Sa susunod po natin na mga pag-aaral, isa-isahin ko rin po sa inyo ang mga pangangaral, ang tinatawag po haligi ng pananampalataya ng Islam at ang mga pinaniniwalaan ng mga Muslim. Kaya po, mga kaibigan, mga kababayan, sa ngayon ay kailangan lamang po natin talaga pakinggan at pag-aralan, no? Kung ano man ang aking mga sinasabi. Kaya hinihikayat ko po kayo talaga na pag-aralan po ang Islam. Ang inyong aklat ng kapahayagan, huwag po ninyong hanapin ang Arabic na kataga Islam dahil hindi po ninyo matatagpuan yan. Ngunit ang kahulugan ng katagang Arabic na Islam, ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng dakilang tagapaglikha. Ito ang matutunghayan ninyo. Ito ang inyong makikita sa lahat ng mga katuruan ng mga propeta na inyong kilala sa inyong kapahayagan. Anumang relihiyon na iyong sinusunod, ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng dakilang tagapaglikha, ito po ang tamang relihiyon. At ito po sa isang katagang Arabic ay Islam. Kaya po maliwanag po, mga kaibigan, mga kababayan. Uulit-ulitin ko po. Ang buhay sa mundo ay buhay lamang ng pagsubok sa kadahilanan na tayo ay binigyan ng sapat na katalinuhan. Sinusubok tayo paano tayo sumunod, sumuko at tumalima sa mga batas na dala-dala ng ating mga propeta na sila ang daan tungo sa ating kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, ang buhay na ito ay buhay lamang ng paghahanda. Hindi nating dapat katakutan ang kamatayan. Kailangan po natin itong paghahandaan. Maging sino ka man sa mundong ito, ikaw na po ang pinakamakapangyarihan, pinakamayaman. Kung hindi mo kilala ang iyong tagapaglikha, sayang, kawawa ka. Okay? Ngunit sabihin man natin, ikaw ang pinakamahirap. Ganon din, hindi mo rin kilala ang iyong tagapaglikha, pareho lang ang iyong mararanasan. Kaya mahirap, mayaman ka man, pareho lang ito. Isang pagsubok lamang. Sa isang mayaman, ito ay tandaan po ninyo na ang inyong yaman, ito ay ipinagkatiwala lamang ng inyong tagapaglikha. Tignan po ninyo ang mga mayayaman. Sila ay biglang namamatay. Sila ay nawawala. Sino po ang nagtatamasa sa kanilang kayamanan? Ang kanilang mga anak, na ito ay kung hindi rin nila naunawaan ang kanilang pagiging mayaman, sila din ay masasadlak sa hindi makatotohanan na mga pag-aaral tungkol sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa sa araw ng paghuhukom. Mahalaga po na ating tignan ang katotohanan. Isang bata na ipinanganak, ano ang sinasabi ng mga magulang? Anak, salamat sa Diyos, ang ganda mo, pwede kang mag-artista. Anak, matipuno ka, pwede kang maging boksidor. Anak, ganito, pwede kang maging inhenyero. Lahat-lahat ng mga kurso na maaring banggitin ng iyong mga magulang. Ngunit ang nakakalungkot, ni isa sa mga magulang, wala man lang makapagsasabi sa isang anak na bagong iniluwal, anak, sana paghandaan mo ang iyong katapusan o paghandaan mo ang iyong buhay sa mundong ito. Kailangan, anak, manatili kang may takot sa iyong puso at ang isipin mo paano ang kaligtasan
sa araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, ito ang mga katotohanan na dapat nating titignan. Huwag nating isipin na ang ating kinagisnan at kinamulatan dahil ang ating mga magagaling na mga pastor at mga pare, sila ay mga tao lamang. Tignan po ninyo ang mga pananalita nila. Mayroong mababait, mayroong iba na mga sinasabi na akala mo kung minsan nawala na rin sila sa tamang kaisipan. Dahil tao lamang po sila na maaring magkamali. So ibig sabihin, mga kaibigan, mga kababayan, nasa sa atin ang pagsasaliksik kung ano ba talaga ang tunay na relihiyon, ang tunay na daan, ang tunay na kaligtasan ng ating kaluluwa sa araw ng paghuhukom. Mga kaibigan, mga kababayan, talagang nagmamahal at nag-iisip ng tamang katuruan na dapat maipaparating sa mga hindi Muslim, ay kailangan po ininyo itong pakinggan, pag-aralan, at sana po inyo po itong maipamuhay bago po sabi mo, Alhamdulillah, salamat sa Allah, salamat sa tagapaglikha na ako ay kanyang ginabayan sa tamang pananampalataya. Kaya doon kanina, ngunit sino ang nasa pagkakaligaw, walang makapaggagabay sa kanya, maliban ang ating tagapaglikha. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, sa kadahilanan na binigyan tayo ng sapat na katalinuhan, tayo po mismo ang mag-isip kung ano ang nararapat nating gawin upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Uulitin ko po, ang buhay kung saan tayo ngayon gumagalaw, ito ay buhay na temporaryo lamang, magtatapos po ito. Ibig sabihin, lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan kahit na ang ating daigdig na ginagalawan ay mawawalan po ito ng saysay at buhay. Tayo po ay mawawala sa mundo bagong buhay na walang hanggan. Yon ang buhay na pagsusumikapan po natin. Kaya ito po ang aking panawagan. Huwag ninyong kakalimutan na ang buhay sa mundo ay buhay lamang ng pagsubok, paghahanda. At ibig sabihin po ng pagpapaalipin, ito po yung pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kanyang mga kautusan. Madali po natin makakamtan ang mga bagay na ito kapag buksan natin ang ating mga isip upang makita po natin na ang ating tagapaglikha ay makapangyarihan. Hindi po siya gumagawa ng mga bagay, no, na ito ay magbigay ng confusion. God is not the author of any confusion. Okay? So, mga kaibigan, mga kababayan, ang Diyos na tagapaglikha, siya lamang at wala nang iba. Sinabi niya talaga ito sa kanyang banal na Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ang ibig sabihin, O Muhammad, sabihin mo sa sangkatauhan, ang inyong tagapaglikha ay tanging nag-iisa lamang. Siya ang pinakadakila. Hindi siya ipinanganak at hindi siya nanganganak. At sa kanya ay walang katulad. Napakaliwanag po ng kanyang sinasabi. Kaya po, iwasan na po ninyo ang mga bagay-bagay na ito ang nagtulak sa inyo na makipag-argumento, makipagdebate upang makita po ninyo kung sino ang matalino. Hindi po yan ang paraan upang matagpuan po ninyo ang kaligtasan. Kailangan po, simple lamang,
Buksan nyo ang inyong isip at tignan po ninyo ang katuruan ng Islam. Ito ay lagi ko pong hamon sa aking mga kaibigan at mga kababayan. Kung ating pag-aaralan ang lahat ng mga kapahayagan, mamamatay na po lang tayo, hindi pa po natin matunton, malaman kung alin ang katotohanan. Ngunit ang hamon ko sa kanila, simulan ninyo pag-aralan ang banal na Quran, ang kapahayagan na huling kapahayagan na ibinigay ng ating tagapaglikha. Kaming mga Muslim naniniwala sa 5 kapahayagan na ipinadala ng ating tagapaglikha sa kanyang mga nilikha. Una, ang ipinadala kay Propeta Abraham, ang talatas o ang suhuf. At ang pangalawa, ito yung pinadala kay Propeta Moses, ang Torah, kung saan nakapaloob ang 10 utos. At ang pangatlo ay ang Salmo ni David. Ito po ang kailangan nating unawain. Ang ipakapahayagan na ipinadala kay Propeta Hesus. Buksan po ninyo ang lumang tipan. Ito po ay kwento ng buhay ni Propeta Moses. Pag binuksan po ninyo ang New Testament, ang bagong tipan, ito ay kwento ng buhay ni Propeta Hesus ayon sa pagkakasulat ng 4 ni Evangelist, si Matthew, Marcos, Lucas at Juan. At ang masaklap po nito, ang Biblia na hawak po ninyo ngayon, hindi ko po tinutulog sa kayo. Ngunit tignan po ninyo ang katotohanan. Ang Biblia ay napasama dito ang mga salita ni Pablo. Maliwanag po ito na ito ay mga salita ni Pablo, okay, na kinanonize ng Santo Papa at naging bahagi ng Biblia. So ito po ang titignan po natin kung gaano ang panawagan ng mga Muslim na pag-aralan po ninyo ang panglima na kapahayagan, ang banal na Quran. Uulitin ko po, ang banal na Quran, simula nang ito'y ipinahayag, magpahanggang sa ngayon, wala ni sino mang pwede wasalam, ay talagang babalik tayo sa kasaysayan ni Propeta Abraham. Babalikan natin ang katotohanan muli na ang Propeta Abraham ay nagkaroon ng 3 asawa. Unang asawa ay si Sarah. Ngunit matagal na panahon sila nagsama, hindi sila nabiyayaan kaagad ng anak. Si Sarah ang kumuha ng pangalawang babae sa buhay ng Propeta Abraham. At dito sa pangalawang asawa niya, dito siya unang nagkaanak. At ito ang Propeta Ismail. Dito pa lang mga kaibigan, mga kababayan, sa ating pag-aaral sa kasaysayan, malaki po ang pananagutan ng mga pastor at ng mga pare dahil ang kanilang isinisigaw, ang panganay na anak ni Propeta Abraham ay si Isaac. Ngunit ang katotohanan, ang panganay na anak ni Propeta Abraham ay sa pangalawa niyang asawa na si Hagar. Okay? Ibig sabihin, 1 taon hanggang 13 taong gulang ang Propeta Ismail. Siya ang kaisa-isang anak ni Propeta Abraham. Dahil siya nung 14 na taong gulang na, hindi po imposible sa tagapaglikha. Binigyan din ng anak ang unang asawa na si Sarah kahit siya po ay matanda na. Walang imposible sa ating tagapaglikha. Ito ang katotohanan na kailangan po nating baguhin sa ating mga buhay. Katotohanan na ang inialay ng Propeta Abraham nung siya ay sinubukan ng ating tagapagmabida, na ang inialay ng Propeta Abraham ay ang kanyang panganay at kaisa-isang anak na si Propeta Ismail. Kasi nung ipinanganak si Propeta Isaac, 2 na ang anak ni Propeta Abraham. So ibig sabihin, kailanman ay hindi pwede na maging panganay at kaisang anak si Propeta Isaac. Ito ang katotohanan, mga kaibigan, mga kababayan. Ganon din po ang katotohanan na ang pangalan na Jesus Christ
ay hindi po ito ang pangalan ni Propeta Jesus. Isa al-Masih. Si Jesus ang Misaya. Ito po ang kanyang pangalan. Kahit ang mga matatanda, mga kaninuno natin, sinasabi nila si Jesus ang Misaya. Ano ang ibig sabihin ng katagang Misaya? Masih sa Arabic. Okay? Ngayon, Christos sa ano ba ito? Sa Grigo na salita. Ano ang ibig sabihin ng katagang Christos? Siya ang pinahiran, siya ang pinili, siya ang inutosan. Okay? The anointed, the appointed, the chosen. Ito ang kahulugan po ng the word Christos. Kaya, ang pangalan po niya ay Jesus ang Kristo. Jesus is the Christ. Hindi po Jesus Christ. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, dapat po pakinggan niyo po ang aking panawagan. Hindi ko po kayo iniinsulto o ibinababa ang inyong paniniwala. Ngunit, ibig ko pong baguhin ito dahil hindi po ito ang katotohanan. Okay? Jesus is the Christ. Si Jesus ang Kristo. Kaya po, hindi po siya ang Diyos. Hindi po siya anak ng Diyos na katulad ng pagkaunawa ninyo. Tayong lahat na gumagawa ng mabuti ay mga anak ng Diyos. Yan po ang katotohanan. Okay? Ang Propeta Jesus ay mananagot din sa kanyang buhay dito sa mundong ito. Kaya po, lahat tayo ay mamamatay. Ang muling pagbabalik ni Propeta Jesus ay tanda na malapit na ang araw ng paghuhukom. Yan po ay pinaniniwalaan ng mga Muslim. Siya po ay muling babalik. Bakit? Upang iwasto ang paniniwala ng mga taong naliligaw. Mga kaibigan, mga kababayan, dagdagan po ninyo ang inyong pagsasaliksik. Huwag po niyo bigyan ng biases ang inyong pag-aaral. Kailangan lamang na sinsiro kayo sa inyong pag-aaral, sa inyong pagsasaliksik kung ano ang katotohanan, ano ang tamang daan, ano ang tamang relihiyon ng ating tagapaglikha. Tandaan po ninyo, ang ating tagapaglikha ay makapangyarihan. Tignan lamang po ninyo ang kalawakan. Nandyan po ang mga bituin, ang mga buntala. Hindi po sila nagsasalpukan. Sila ay tanging sumusunod sa tinatawag na batas ng kalikasan. Tayo sa ating mga sarili. Huwag po nating tignan ang Islam sa mga nakikita ninyong Muslim na gumagawa ng lihis sa katuruan ng Islam. Mga kaibigan, tignan po ninyo ang katuruan ng Islam at pag-aralan at tanggapin at ipamuhay upang makamtan po ninyo ang buhay na walang hanggan. Sa muli, maraming salamat po sa inyong pakibahagi, pakikinig sa aking panawagan. At naway, lahat ng itong pag-aaral na ginagawa natin ay makakamtan po ninyo ang magandang balita. Ito ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tama isang oras.